dahil doon po sila naglilingkod at nagpapalakas na po siya. Ano ho? Marami lang pong mga bawal na kanyang ititake. Ano ho? Ngayong Pastor's Appreciation Month, paring Mando, kasi kumpare ko yun, ay salamat sa iyong pagpapagal mula nung ikaw ay na-assign sa Ibaloy tribe. Ano ho? Kung saan na yung iyong first wife ay doon namatay dahil sinamahan yung may mga sakit pumunta Maynila. Pag-uwi nila, medyo madilim-dilim na siya ay nahulog sa bangin, yung first wife ni Pastor Armando Traballo. At hindi siya kaagad nakita, kinabukasan na siya nakita ulit, wala na siyang buhay. Ganyan po yung mga sakripisyo ng ating mga missionary. Ano? At ngayon, medyo matanda na rin si Pastor Traballo, ay doon na sila. Yung kanyang second wife ay medyo malakas pa, medyo bata pa. Ngunit si Pastor Traballo ay talagang ang dami ng iniindang sakit. Lalo na yung kanyang hypertension, dahil laging mataas yung kanyang blood pressure. So we continue to pray for kalakasan ng ating Pastor Armando Traballo. As I said earlier, ang buwan ng October po ay is a celebration para sa mga pastor. Kung kayo po ay may mga pastor dyan sa inyong mga simbahan, bagamat sila po ay hindi perfect, yun yung pinag-uusapan namin mga missionary namin sa bundok. Talagang ingat na ingat sila, yung mga galaw nila doon sa bundok. But we appreciate their lives, na ibinigay nilang kanilang buhay, na nandoon sa dako ng kabundukan, nagpapastor, nagiging missionary sa mga katutubo nating mananampalataya na patuloy pa rin nagbabahagi ng salita ng Panginoon na nandoon. Po. So, alam natin na yung pagpapastor, pastoring is emotionally, spiritually, and even physically stressful, mga kapatid. At paano natin sila matulungan? Yun yung ating talakayin ngayong month na ito. Paano natin matulungan yung mga pastor nandito sa lowland, mga missionary na nagpapastor doon sa dako ng kabundukan? Paano natin sila matulungan? Malayo tayo. Paano nyo matulungan ang inyong mga pastor, mga kapatid na nagpapastor dyan sa inyong lugar? Lagi naming pinapaalala namin sa aming mga missionary na we are so grateful na sila ay itinalaga ng Diyos doon sa mga dakong yun. At itong appreciation na ito ay ginagawa na ngayon doon sa tribo, mga kapatid. Dahil naibahagi sa kanila na tuwing October ay nagkakaroon po ng celebration, yung appreciation sa mga pastor. Kaya merong first Sunday na kanilang nilalaan, second Sunday, hanggang sa matapos po ang buwan ng October. Iba't ibang iglesia po, may mga schedule po sila, like in Bukalot, in Kalanguya, sa mga Kalanguya tribe, dito po sa dako po ng Nueva Vizcaya, ganon din sa ibang mga lugar, yan sa Bilance, ay kanilang sineselebrate yung appreciation month sa mga pastor po. At lagi namin in-encourage sa kanila, sa mga tribo, at alam na po nila kung papaano nila tulungan yung mga missionary na nagsisilbing pastor, habang wala pa natitrain na pastor ang isang simbahan, pagbago pa. So, paano natin matulungan? What can we do? And how can we support the leaders or pastor sa isang local church, mga kapatid?
how can we show, paano natin ipakita po yung ating appreciation? Ay ang problema ko minsan sa lowland at dito sa ano ay parang tuwing tuwing October lang yata ina-appreciate yung mga pastor. Biro lang po ano ho. Pero sana ay everyday ay i-appreciate po natin yung mga pastor. At ito po yung tinuturo namin doon sa mga tribo. Kaya alam niyo po, hindi pinababayaan ng mga kapatid nating mga mananampalataya doon sa tribo, yung ating mga missionary, dahil ang sabi nila, kung wala itong mga missionary ito na naging pastor sa amin, na nagbahagi ng salita ng Diyos sa kanila, ay hindi nila nakilala ang Panginoon. So, ano yung mga bagay na dapat natin gawin? Ano? Ay una dito, yung panalangin natin. Ano? Alam naman natin mga kapatid na ang mga pastor ay tao lang din po yan, napapagod, maraming tinatawag nating kahinaan din, ano. At ito naranasan ng marami naming mga missionary sa tribes, ano, especially sa family, ano po, dahil doon ay andoon lang sila, nakikita ng mga tribo yung life ng missionary na magiging influence, magiging ehemplo sa mga tao, mga leader na nandoon. So ingat na ingat po yung mga missionary natin doon at kahit na sa kanilang mga anak ay ingat na ingat po sila, ano, at yung discipline ay kailangan lagi na ipaiiral doon sa mga bata. Para hindi naman masira. Ganon din yung wife na missionary, yung missionary wife, ano, doon sa bundok. Dito sa lowland, ganon din. Ano, may mga kapintasan din na tayo nakikita sa mga pastor, sa family ng pastor, ano, sa asawa ng pastor, kung paano niya ginagampanan to become a pastor's wife. Ano po, at kailangan natin mahalaga yung panalangin. At ito'y laging aming tinuturo doon sa tribo na yung panalangin natin, ipanalangin ninyo yung inyong mga missionary, yung mga pastor. Ano. So, ang isang mabuting bagay, ano po, para uplift yung ating mga pastor as a church leaders, ay ipanalangin natin, idulog natin, luhudan natin mga kapatid sa Panginoon upang itong ating mga pastor ay maging successful, ano po, maging successful. Dahil alam natin na ang panalangin ay papakinggan ng ating Panginoon Diyos. The Lord hears the prayers of His people, and the Lord hears for the leaders of His people. Ano. Kaya mga kapatid, huwag nating kalimutan yan. Ang unang-unang hakbang po natin para maipakita natin ang pagmamahal natin sa ating mga pastor ay ipanalangin natin. Ang malaking tanong po dyan, church, dito man sa lowland o doon man sa kabundukan, pinapanalangin mo ba ang iyong missionary, ang iyong pastor na naglilingkod para sa Panginoon? Hindi madali maging pastor. Pinapanalangin nyo ba? Iyon yung katanungan na nais ko pong iwanan sa inyo sa oras na ito, na sana ay ipakita natin yung pagmamahal natin at ipakita natin yung care natin sa ating mga pastor. At itutuloy po natin ito, yung napag-usapan next Saturday. At alam ko po na may marami pa po tayong bagay-bagay na